Magandang oras mga card lover. Meron tayong bigyang reaksyon ngayon. Itong nangyayari sa Mexico, sa Latin America ay sunod-sunod. Hindi pa lumipas ang isang linggo ay meron na namang isang bata at magandang influencers. Ito yung mga babae ito. Mga magagandang influencers ng TikTok. Sina Valeria Marquez at Maria Sanchez. Mga magaganda. Kaya marami ang nagtataka, ito ba'y isang femicide or hatred sa mga magagandang babae? O ito ba'y kanilang personal na awayan ang resulta, ang sanhi ng pagbaril sa kanila, na sanhi ng kanilang kamatayan? Narito ang ulat, courtesy sa atin ng mga international news channel. The murder of a Mexican beauty influencer has sent shockwaves across the country. Hoy andaba haciendo unas cosillas. 23-year-old Valeria Marquez shot to death during a TikTok livestream on Tuesday. Ya viene. Her followers watched her final moments live in this video. Hola. Sí. In the minutes before, as she recorded from the beauty salon where she worked in Zapopan, central Mexico. Pues que te lo quieren entregar a ti. She mentions how someone had stopped by earlier, promising to bring an expensive gift. Ya viene. Later on, clutching a pink stuffed animal, Marquez looks out of frame before saying they're coming. Ito na mga kababayan ha. Ito yung live stream umagang umaga at merong nagpadala sa kanya ng expensive gift. Ano kaya yon? Sa nakita natin sa video ay isang piggy bank na siguro punong-puno ng laman. Expensive piggy bank ito ang binigay sa kanya, kulay pink. At ang ano dito, ang suspect ay kanyang boyfriend, dahil ang boyfriend daw ay palaging nagsisilos dahil sa pagla-live nitong magandang girlfriend niya. Marami ang suitors, marami ang nanliligaw. At itong boyfriend ay ano to parang related sa mga gangs diyan sa Central Mexico. Kaya ito ang kanilang prime suspect ng kapulisan sa Mexico, na ang boyfriend ang bumaril. Hindi pa ito na-imbestigahan ng bago lang kasi ito. 4 days ago ang pangyayaring ito, 4 na araw lang. At ito ang nakakabahala sa Mexico dahil 400 cases na pala sa isang taon ay mayroong nangyaring pagbaril sa mga babae, mga dalaga, mga magaganda. Kaya tinuturing nila na femicide. Ang femicide ay parang pumatay ka ng maraming mga babae, feminine, femicide. Ano ba yan? Meron ba mga taong nag-hatred, nagbigay ng hatred sa mga magaganda? Grabe naman kung itong mangyari sa Pilipinas, lagot ang mga TikToker na magaganda dito. Grabe. Ito binaril sa kitang-kita talaga. Yung tinamaan siya at biglang may dumampot sa kanyang cellphone at nakita yung mukha. Parang lalaking mahabang buhok. Kaya hindi magtatagal makikita rin kung sino yung dumampot ng cellphone pagkatapos siyang barilin. Ito ang kwento tungkol kay Valeria Marquez, magandang influencer sa Central Mexico. At merong pangalawang clip dito. After 2 days sa pangyayari nito ay meron na namang sumunod sa Colombia, part of Latin America. Maganda pa rin na TikToker, 22 years old, ay binaril din, ganon din, dahil sa selos ng kanyang kalibin partner. Meron silang away at 2 days right after na natalo sa kaso yung kanyang kalibin ay binaril siya. Maganda rin, mamaya makikita natin yung video clip tungkol sa pangalawang biktima ng femicide, si Maria Sanchez. Meantime, tapusin muna natin ang video ni Valeria Marquez, itong narito sa litrato. Voice in the background asks for her by name. Hey, Valeria. Sí. Marquez replies yes, then leans over to mute the sound on the live stream. Horrifically shot to death in moments after, we will not show. But after, a person appears to pick up her phone, their face briefly showing on the live stream. Ayan, yan yung taong dumampot sa cellphone right after ng pagputok
ay may dumampot at ito na mukha ang tumambad. Pero wala na tayong alam kung sino yan kasi putol na ang video na to, mga kababayan. Kaya grabe, no? Kung lalaki ito at kung ito ang bumaril, ay ayan, kitang-kita na yung mukha niya. Pero ayon sa rumors diyan sa Central Mexico, ay boyfriend daw ni Valeria ang bumaril dahil nga sa selos lamang. Dahil mayroong nagpadala sa magandang dalaga ng expensive stop toys na parang piggy bank ang itsura, kulay pink, na mahal daw yun. Kaya sa selos ng boyfriend ay habang nagla-live pa ay binaril ka agad, nakaupo pa. Kawawang kawawa. Grabe talaga sa Mexico. Marami kasing diyan, mga drug cartel, mga gangster, lahat ay may baril. Kaya kunting baril ka agad. Kaya tinagurian na femicide kasi nasa 400 na daw sa taon na ito ang nabaril diyan sa South America na mga magagandang babae na isinama sa mga kaso na tinatawag na femicide or pagbaril sa mga babae. Okay, so tapusin natin ang video. The video ends. The identity of this person and their relationship to the crime hasn't been publicly identified. It would be the last video from Marquez, a rising online star in Mexico with nearly 200,000 followers between Instagram and TikTok, but said the killing is being investigated as a possible femicide, an intentional murder of a woman due to her gender. Ayun, femicide. Dahil sa maganda lang siya, dahil sa babae, sikat, binaril na. Pero hindi yan ang tingin ko. Yung boyfriend talaga ang bumaril dahil sa matinding silos. Yung femicide kasi ay pwedeng hindi niya kilala yung bumaril. Merong mga tao na merong hatred sa magaganda na mga dalaga dahil sa siguro may sakit sa utak o palagi silang binabasted ng mga magaganda. Kaya merong ganun sa Pilipinas, merong ang nagsasaboy ng mga asido sa mukha ng magaganda, di ba? Sa daan, masalubong mo lang, sasabuyan ka ng asido noon. Yun ay hatred sa mga babae. Pero sa Mexico ay they bring up to the next level, which is binaril na, talagang pumapatay na sila. Pero hindi yan ang tingin ko na femicide yan, kundi personal talaga yung boyfriend niya na palagi nagselos. Ngayon itong pangalawang video clip, ito yung kay Maria Sanchez, isa pa ring TikToker sa Colombia. Latin America pa rin ito. Magandang babae, estudyante, 22 years old. Binaril mismo ng kanyang boyfriend. Ito, atin panoorin ang video, courtesy ng Firepost. 22-year-old Maria Sanchez, a student and a social media influencer, was shot outside her home by a man posing as a delivery executive. Now, this happened just one day after she won her court battle against an abusive former boyfriend. He's reportedly under investigation, but no arrests have been made so far in the case. Our final report has more. Alright, so ito pala yung cause ng kanyang murder, ng pagbaril sa kanya ng kanyang boyfriend. Dahil ang boyfriend niya ay sinakdal niya. Kinasuhan niya ang boyfriend at magbabayad daw ng 30 million pesos yung boyfriend dahil natalo nga sa kaso. Yung mismo boyfriend niya. Kaya kayong mga lalaki dyan na may magandang modelo o mga TikToker na magagandang girlfriend, ay wag nyo nang saktan ang mga babae na yan kung merong boyfriend, nagbo-boyfriend ng iba, nagipag-date ng iba. Kasi ang mga social influencers ay talaga yan, sumasama yan sa mga date. Kasi yan ang mga trabaho nila na social influencer nga ay magipagkita talaga yan kung sino yung mga katsat nila. Di ba? Kaya tayong mga lalaki na nagsiselos, wag na magselos. Ang gawin nyo ay, kung di nyo matiis, ay hiwalayan nyo ang girlfriend nyo na social influencer na maganda. Kasi talagang yan, operan yan ng mga mayayaman na sasama sa kanila dahil maganda nga Kaya maganda ang girlfriend na maganda na modelo, TikToker, pero kasama niyan ay problema. Yan ang katotohanan diyan mga kababayan.
Kaya meron ngang kasabihan si Andrew E. na, di ba, humanap ka ng pangit, ibigin mong tunay, at ang puso mo ay hindi mabibiyak, hindi iiyak. Totoo yan, pero ang pangit ay pangit talaga yan. Pero kung mabait, okay na yan, di ba? Mga kababayan, kaysa maganda na palaging sumasakit ang puso mo, nabibiyak. Balik tayo sa balita courtesy ng Fire Post. Maria Jose Estupinan Sanchez, a 22-year-old social media influencer and university student, was fatally shot outside her home in Colombia's Cucuta. The shocking murder was caught on a CCTV. This occurred just a day after she secured legal victory in a domestic violence case against her former boyfriend. According to Colombian authorities, the influencer was approached by a man posing as a delivery worker. Surveillance footage shows the suspect carrying what appeared to be a gift, shooting her at point-blank range before fleeing on foot. Ito grabe no, ang ginawa ng boyfriend ay nagsuot ng delivery outfit, delivery boy outfit. Yung suot niya ay jacket ng yung nagdi-deliver ng katulad dito sa atin, merong mga courier, mga nagmumotor, di ba? Ito walang ang motor, tumatakbo lang eh. Diyan natin makikita na ang lugar ng Colombia ay mahirap din ang katulad ng Pilipinas. Kasi dito, tingnan nyo tong subdivision, 2 kotse lang yung nakaparking, ang dami-daming bahay. Ibig sabihin, mahihirap ang mga tao dyan. Magaganda nga lang, maganda ang itsura kasi mga Spanish blood. Mga South American eh. So Spanish blood sila. Kaya magaganda, mga tinatawag na Latina, Latin beauties. Talagang maganda yan. Kasi Latin beauties, hindi sila pure na mga Caucasians. Kaya yun, tumatakbo, kumakaripas ng takbo, wala man lang sasakyan, di ba? Pero klarong-klaro na, halatang halata na yun. Malalaman yun kung i-review yung camera. Makikita yung belt niya eh, makikita yun. Kaya yun, suspect na kaagad yung boyfriend niya na natalo sa kaso na kinasuhan niya. Meron daw danyos na 30 million pesos na Colombian pesos. Kaya yun, siguro ang ginawa ng boyfriend, binaril na lang niya dahil sa galit niya na magbayad siya ng 30 million eh. Saan ba siya nang ibabayad? Wala nga siyang kutsi. Wala nga motorcycle eh. Di ba kaya siguro nagdilim ang paningin, ibinaril yung babae na maganda na influencer. Kaya kung tayo ay meron tayong girlfriend na mga magaganda, na mga influencers, meron mga kachat kasi yan, merong mga kachat, mga followers. Kaya hindi natin maiwasan na merong liligaw na mas gwapo, mas mayaman, mas mapera. Kaya iwanan talaga ang mga boyfriend na walang trabaho, di ba? Mga batugan, walang trabaho malas lang. Kung tayo ay mahirap, magtrabaho tayo ng 3 times na pagkakayod kaysa normal na kayod. Para makabili ng sasakyan, mabilhan mo ng magandang damit, regalo yung girlfriend mo, mabigyan mo ng pera. Yun naman yun talaga ang kailangan ng mga babae ngayon. Lalo na sa mahilig ang mga babae magpaganda. Kailangan bigyan yan palagi ng pera, yung mga babaeng yan. Kasi mga influencers inclined to to money and fortune. Alright, balik tayo sa kwento at balita courtesy ng Fire Post tungkol sa pagkabaril kay Maria Sanchez. The influencer was rushed to a local hospital but succumbed to her injuries. The case is now being investigated as a potential targeted killing. Maria Jose Estupinan had recently been awarded around $7,000 by the court. This is after successfully prosecuting her former partner in a domestic abuse case. Authorities are probing whether her murder was linked to this ruling. Her former boyfriend is reportedly under investigation, but no arrests have been made so far. Social media is comparing it to the other incidents that have happened in the past. Ito yung kinumpare nila
5 days or 4 days ago ay ito nga yung binaril din si Maria Marquez sa Central Mexico. Balikan natin yung yung ito yung fine kay ito 30 million Colombian pesos. Ang $7,000 pala sa Colombia ay equivalent sa 30 million Colombian pesos. Malaki, pero sa atin sa Pilipinas ang 7,000 ay nasa lang yan 7,000 times 7 times magkano ba ngayon? 7 times 5. So nasa 400,000 lang yan sa atin ang $7,000 ay nasa 400,000 pesos lang. Mahigit kumulang. Estimate lang yan. Pero sa Colombia ay 30 million pala ang halaga ng $7,000. Kaya malaki. Kaya yan siguro ang dahilan ng bumaril yung kanyang boyfriend kasi sobrang laki ng fine ng korte doon sa kanyang kalibin. Kaya ito, kinumpara ang dalawa, magkasunod lang Magaganda, sayang din yan. Magaganda, mga influencers, merong future yan Yayaman ang mga yan kahit nagtitiktok lang yan. Yayaman ang mga yan kahit walang mga sugar daddy. Kahit walang boyfriend na mayaman, ay yayaman ng mga yan dahil malaki na yung nila mga followers sa social media. Merong mga revenue yan. Kung sa YouTube, meron din. Ganon din sa TikTok, merong revenue. Sa Facebook. Okay, so tapusin na natin ang video. Comparing it to the other incidents that have happened in the past. One user pointed out the high rates of femicides in Latin America. One user called the murder brutal, cruel, and ungodly. Another user called the man a hitman. The influencer's death has drawn comparisons to the killing of Mexican beauty influencer Valeria Marquez, who was shot days earlier during a live stream. Both cases have fueled calls across Latin America for stronger protections for women and more effective action against gender-based violence. Ayan, so ngayon tumitingin na ang mga mambabatas nila, nagagawa ng batas sa proteksyon ng mga babae tungkol sa itong impunity of killing women or impunity in femicide. Kasi binaril lang tapos hindi man lang mahuli yung bumaril. So mayroong impunity, hindi magkakasuhan, hindi nagkakasuhan dahil walang batas at walang naghahabol, di ba? Kasi ang bumaril ay sabihin natin membro ng drug cartel ay sino pang hahabol diyan, di ba? Alam naman natin na uso sa Mexico ang mga drug cartel. Merong mga mga baril, mga private army. Kaya yan ang nauso ngayon sa South Latin America, pamamaril ng mga magagandang influencers. At ang sangkot mga boyfriend nila alangan naman na iba ang babaril. Dahil lamang yan sa selos. Dahil maganda yung kanilang mga girlfriend at maraming mga kadate. Kaya mga kababayan, mga kalalakihan dyan na influencers ang inyong mga girlfriend, maganda at palaging may date, ay wag na kayong magselos kasi ganyan talaga sila. Ganyan ang trabaho nila. So marami nga silang kadate. Kaya kung gusto nyong ang puso nyo hindi mabibiyak, humanap ka ng pangit, hindi ka iiyak. Yan ang kanta na sikat ni Andrew, di ba? At totoo naman. Alright, sa ako'y magpaalam ng mga kababayan, pag-i-comment, pag-i-subscribe sa ating channel. Malaking tulong para sa maliit na channel na to. At sa aking mga followers, maraming salamat. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.